Tuloy po kayo dito sa St. Lucia Hermitage. Balikan ulit natin ang topic tungkol sa batang walang kamuwang-muwang na nasa loob, naniniwala sa likas na kabutihan ng sangkatauhan. Kapag nakasagupa ng karahasan sa buhay, durog at bigo sila. Madaling makarecover pero parang tangang susulong ulit sa panganib. Walang kamuwang-muwang kasi di na natuto sa mga nangyari. Nagkataon lang daw yun. At hindi naman daw lahat ng tao ay pare-pareho. Master of denial at ayaw imulat ang mga mata sa gulo ng buhay. Laging naniniwala na magtatagumpay ang kabutihan. Na ang masama sa tao ay pwedeng magbago at maging mabuti. Dahil diyan, kaya madaling mabiktima ng mga manloloko. Kapag hayaan mo yan at di ka mag-iingat, dadalhin ka niyan sa iyong hukay. Kapag nagapi na ang walang kamuwang-muwang sa iyo, babalutan ka ng kadiliman ng empat. Empat yung batang maramdamin sa loob mo. Gigisingin ang batang ulila, puno ng insecurities, hanggang mawala na ang kawalan ng muwang. Ang challenge, tanggapin ang mga nangyayari sa buhay na hindi nawawala ang mabuting pagtingin sa mundo. Pero dapat maging mindful ka sa shadows mo, sa mga anino mo, at gamitin ang masamang naranasan upang mapabuti ang sarili at ang mundo. Gamitin ang katatagan ng ulilang ikaw nang mabuksan ang loob at rumagasang palabas ang bayaning nasa iyo. Defense mechanism yan at makikita mo yan kapag nasa fight mode ka. Triggered na ang utak, lalo na nasaltik yang amygdala. Kapag may panganib, lalaban o iiwas. Natututo ang isip na maunawa ng mga nangyari. Makita ang mga panganib, labanan ang simbuyo ng damdamit at gabayan ang sarili sa mga nais gawin. Kaso, pwedeng manumbalik ulit ang katangahan kaya dapat laging tandaan ang mga nangyari. Diba last week, ni-reflect natin ang red flags sa mga manloloko, scammers, fraudster, or narcissist. Sana makatulong ito na magamot ang katangahan. Although I know for a fact na ang katigasan ng ulo at posibleng bumalik ang katangahan kapag nawala na ang sakit. Pero sa naranasan kong trauma, sapat na. Dapat nang tumanda ang batang nasa loob. Huwag lang sanang masira ang magandang pananaw sa buhay pero dapat maging maingat na. At dito, magiging super empath ka na nito. Hindi ko agad napansin yan. Ako nga, nalaman ko lang sa TikTok, sa YouTube. Nag-research ako kung ano ito. Super empath ang tawag. Yan yung sobrang sensitive, maawain gaya ng ibang empath din. Target victim din sila ng mga manloloko dahil sa kanilang pagiging maawain. Lalo na mula sa mga narcissist dahil sila ay supply para sa kanilang malasakit. Malakas kasi ang pagmamalasakit ng mga super empaths kaya sa mga narcissist sila ay supply. Maawain kasi ang mga super empath kahit sa mga nanloloko sa kanila. Likas kasi sa super empath ang pagiging maawain, mabuti at mapagpatawad. Pero hindi magtatagal yan, lalo na pag naramdaman nila na naluloko na sila. Hindi maloloko ang mga super empath. Ito ang mga dahilan. Una, malakas ang kutob. At tiwala sila sa kutob nila. Survival instinct yan para ingatan ang sarili sa mga nagbabadyang panganib. Nagbibigay ng warning yan. At di kami comfortable na suwayin ang kutob. Susundin namin yan. Malakas din ang pandama ng ibang empaths. Kaso, madalas silang mag-alinlangan at baliwalain itong kutob na ito. Ikalawa, mataas na pagpapahalaga sa sarili. Di gaya ng ibang empath, emotionally strong ang mga super empath. Mahalaga ang respeto at paggalang sa sarili.
Dahil minsan sila'y napagmalupitan o nagawan ng masama, nagagawa nilang hilumin din ang sarili. Committed sila sa kanilang personal growth, kaya meron silang matatag na core identity. Malawak ang pangunawa at pagkilala sa sarili. Alam kung sino sila, ang kanilang lakas at kahinaan. Di nila kailangan ang pagtanggap ni numan dahil alam nila ang kanilang mga pangangailangan. Pinalakas ng kalawakan at kakayanang pangunawa. May tiwala sila sa kanilang kilos o desisyon. Hindi sila nagdadalawang isip. Very independent. Natuto kasi sa pagiging utu-utu nila. Nasaktan na kasi sila at naunawaan nila at nahilom nila ang kanilang sarili at naging matatag sa kanilang karanasan. Marunong ang mga super empath na pangahalagaan ang mga taong tumutulong sa kanila at umiiwas din sila sa mga toxic at mga manipulator. Sa taas ng pagpapahalaga nila sa sarili, may ikatlong katangian ng mga super empath na bihirang makita sa ibang empath. At yan ay yung disiplina sa sarili. Dahil may goal sila at takot sila na manghinayang habang buhay kung di nila makuha yung goal nila, yung layunin nila. Yang takot ang nagpapatatag sa kanila para magsikap, maglaan ng oras, ng kanilang lakas, may disiplina para marating ang pangarap. Nahubog kasi ang pangarap ng super empath sa kanyang mga paniniwala at pagpapahalaga. Kabilang dito ang pagmamalasakit at ang malawak na pangunawa sa buhay. Ang mga ito ang nagtutulak sa kanya para kumilos. Minsan ay naranasan nilang masaktan kaya daman nila ang sakit ng iba. Ito rin ang nag-uudyok sa kanila para kumilos. Dahil minsan na sila'y ginawa ng masama, di nila hahayaang maghari ang kasamaan kanino man sa paligid o sa mundo. Kaya ang pang-apat na katangian ng super empath ay ang katarungan. Sila lamang ang nakakalupig sa mga narcissist. Di tulad ng mga narcissist, magagalang ang mga super empath. Kahit sa mga potential manipulators, hindi sila mahilig magpahiya o mang-gaslight. Mabubuti sila't maunawain. Pero mag-ingat, marunong gumanti ang mga super empath, isasalamin nila ang mga katiwaliang ginagawa para ihayag ang kanilang kasamaan. Ang summary or buhod ng 4 na katangian ng super empath na wala sa ibang empath at magsisilbing proteksyon laban sa mga narcissist. Una, lakas at tiwala sa kanilang kutob. Ikalawa, mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ikatlo, disiplinado. At ika-4, makatarungan. Let us now go into solitude again and reflect and assess the empath in us. There are 4 powers inherent in a super empath. The first one is strong intuition. Recall an experience when you fear something could happen. You feel uncomfortable. Still, you went ahead. Then what you fear happened. How did you face this situation? The second one is high self-esteem. Whenever the unexpected happened, how do you feel? What do you usually do? Third is disciplined. When things went wrong, do you make efforts to assess and reflect what had happened? Did you make a list of what to do or what to avoid doing?
How about the red flags? Did you remember or keep on forgetting? How about setting up boundaries? Are you putting a limit when you should stop or when people must stop? Fourth, a super empath is just. How do you feel putting up with people taking advantage of other people, especially the weak and powerless? Do you have the courage to stand up and speak out? Your assignment for next week is to continue doing your reflections. Maaaring mahirap balikan ang past experiences kung kailangan mo ng kausap para matulungan ka sa reflections na ito. Feel free to get in touch with me. Next week, i-share ko naman ang mga sagot ko sa mga katanungan mula sa reflections natin ngayon. I will be sharing with you my own struggles. Paano ko napakalma ang batang nasa loob. Ipagpapatuloy natin ang pagninilay habang pinakikinggan ang background music bilang pagtatapos sa session na ito.